baby ko. Strong yan eh. Diba? Sinisisi ko yung sarili ko nung araw na yun. Kasi kung hindi ako nagkasakit, hindi mangyayari. Mukhang may tama na daw po yung kidney. Baka kailangan na pong salinan ng dugo. Kasi hindi na normal yung hemoglobin. Na ikaw kakain nun, hindi kasi candy yun. Magaang muka at malalaking pantal na tila mga pasa. Ganyan ang kinahinatnan ng 3 years old na si Matthew o mas kilala sa pangalang Matmat noong April 4, 2025. Gagaling yung baby ko yung... Agad itinakbo si Matmat sa ospital at ang diagnosis ng doktor, Si Matthew kasi ay na-diagnose namin initially as acute kidney injury and nag-consider ko din kasi kami ng nephrotic versus nephritic syndrome sa akin. aminado ang 37 years old na lola ni Matmat na si Angelica. Lubos pa rin siyang nanlulumo sa nangyari. Ang sinisisi kasi sa pagkakasakit ng bata ang nakuhang collagen supplements sa kanyang silid. Ang nangyari po, etong bata pala, kinuha yung collagen gummies ng kapatid ko nang hindi niya rin po napapansin. Tumakbo sa kwarto ko yung bata nang hindi ko rin napapansin kasi tulog nga po ako. Tapos nagsalita lang yung kapatid ko na, Angge, andyan na yung bata ah. Pero syempre dahil nga po tulog ako, hindi ko nga rin po narinig. 60 pieces na siya in one bag. Anti-aging, nakakaputi at nakakaganda ng balat. Ilan lang yan sa ina-advertise na benefits umano ng supplement na ito. Kaaya-aya pang itsura at nasa pormang gamis na mala candy ang lasa. Nagustuhan ko kasi mura lang po. Bali, buy one, take one po siya for 199 pesos. May collagen na may glutathione pa po. Masarap siya, matamis. Lalo na yung collagen. Kabibili lang halos ng bote ng collagen supplements nang apuyin naman siya ng lagnat. Sa takot na mahawaan niya ang bata, nakiusap siya sa kanyang ate Abigail na alagaan muna si Matmat. Nung araw po na yun talagang matindi po yung trangkaso ko. Hindi po ako nakakabangon. Talagang hindi ko na po kaya bumangon. Kaya sumigaw po ako na sa kapatid ko na, ate, pakibantay yung bata, hindi ko kayang magbantay. Tapos kinuha po ng kapatid ko yung bata. At dahil nga kampante na po ako, tinulog ko po yung sama ng pakiramdam ko. First time ni Matmat na pumasok sa silid ng kanyang lola Abigail. Ngunit hindi naman daw siya naging pasaway. Katunayan, kumakain pa nga si Matmat nung mga oras na yon. Hindi ko po talaga alam na nakuha niya yun. Kasi nung binabantayan ko siya, binigyan ko pa siya ng pagkain eh. Maya-maya hindi niya na po kinain yun. Tapos tumakbo na po siya dun sa kwarto ng kapatid ko. Subalit, ang hindi na malaya ni Abigail, bigla pala siyang natakasan ng kanyang alaga. Sinundan ko naman po siya. Sabi ko, saan ka pupunta? Kaso sinarado niya kagad yung pinto. Nilak niya agad. Kaya sinigaw ako na lang yung kapatid ko, oo, andyan na si Matmat ah. Naputol ang pagpapahinga ni Angelica. Paglingon niya, hayon si Matmat. Hindi na cake bar ang kinakain, kundi mistulang mga candy. Yun nga lang, nanggaling sa bote ng gamis ni Angelica. Naku po. Nakita ko po yung bata, punong-puno na yung bunganga niya ng collagen gummies. Bumangon kagad ako. Kumbaga parang nawala yung sakit ko eh. Kasi mas mahalaga sa akin kung ano yung nasa bunganga ng apo ko eh. Pinilit kong kuhanin sa bunganga niya yung laman ng bunganga niya. Kaso bigla niyang nilunok. Anong gagawin? Pupunta tayo sa doktor. Gagaling yung baby ko eh. Kinabukasan, sumipa ang masamang epekto ng sobrang daming collagen gummies na nakain ni Matmat. Strong yan eh yung... Gagaling yan. Mula sa kanilang bahay sa Pasay, kung saan saang ospital napadpad ang mag-anak. Sa pinakahuli, binigyan si Matmat ng gamot sa allergy. Nag-iba na po yung itsura ng bata. Namamagana yung mukha niya, lumubo yung kilay niya, yung pisngi niya, yung labi niya. Tapos yung katawan niya parang nagpantal-pantal ng kulay violet. Nung dinala ko po siya sa unang ospital, hindi po kami tinanggap. Kasi nung sinabi ko yung nangyari, ang sabi ng ospital, nalason daw po. Dinala ko po siya ng mas malaking ospital. Ang sinabi po sa akin,
Misis, kumalma lang po kayo. Dahil nga collagen gamis yung nakain ng bata, sa balat lang po tumama yung epekto. Ang pinagkaiba lang, nasobrahan yung bata, kaya namaga yung katawan niya. Niresetahan lang po ako ng para sa allergy. Pero may mas matindi pang problema. 5 araw na ang nakalilipas, hindi pa rin kumakain o dumudumi si Matmat. Nisip ko na lang, baka dahil sa dede, kasi nga chocolate, kaya kulay brown. Tumagal pa po siya ng mga halos 2 weeks. Nung nahuhugasan ko siya, naihi siya sa sahig, doon ko nakita hindi na brown yung ihi niya. Tapos tinawag ko yung kapatid ko, sabi ko, te, brown tong ihi niya, parang kulay dugo na. Na-laboratory siya, pero yung laboratory niya, 5 days po yun bago lumabas yung resulta. Nang lumabas ang resulta ng lab test, ganun na lang daw ang pagkagimbal ng mismong doktor. Ang eksaktong utos daw niya kina Angelica, dalhin na sa malaking ospital si Matmat dahil kailangan na itong salinan ng dugo. Sinabi na ng doktor, delikado na yung lagay ng bata. Mukhang may tama na daw po yung kidney. Saka baka kailangan na pong salinan ng dugo kasi hindi na normal yung hemoglobin. Tapos sinabihan po ako na baka ma-dialysis yung bata. Matinding pag-alala ang idinulot nito sa pamilya ni Matmat. Sinisisi ko yung sarili ko nung araw na yun. Kasi kung hindi ako nagkasakit, hindi mangyayari. Siyempre parang nakukonsensya po ko. Parang naiiyak mo sa bitulo. Pero ito pang nalaman ng aming team na makipag-ugnayan kami sa Food and Drug Administration tungkol sa collagen gummies na nabili ni Angelica. Hindi pala kasi ito registered sa Food and Drug Administration. So, sa mga ganitong kaso kasi, na kapag hindi rehistrado yung mga pagkain o mas gamot sa Food and Drug Administration, kumbaga hindi sila nasuri, mataas ang tsansa na magkaroon to ng epekto sa katawan natin. Single mom ang anak ni Angelica na siya namang ina ni Matmat. Kinailangan si Angelica ang mag-alaga sa bata dahil stay-in ang trabaho ng nanay nito sa Cavite. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Angelica na hindi nagmiminti sa pagmamahal at pag-aaruga ang bata. Sabi ko, pag ako nagkasakit, kawawa yung anak mo. Sinasabi ko yun sa anak ko kasi puro trabaho yung inuuna niya eh. Kahit na umulan, matuyuan ako ng araw, pinupursigi ko sarili ko para sa bata. May bigay ko yung pangangailangan ng anak mo. Ngunit aminado si Angelica na napakarami ring tumatakbo sa kanyang isipan nung magkasakit si Matmat. Yung experience po ng bata dun sa ospital, siyempre, nakakaawa po talaga. Sabi ko sana naawa na lang lagnat, hindi niya maranasan yun eh. Yung bawat pagsalin po ng dugo sa kanya, yung bawat andar, iniiyakan niya po yun eh. Siyempre masakit yun, yun yung turukan tayo turukan tayo sa swero, matanda na tayo, nasasaktan pa tayo. Yung pa kaya yung bata. Ang karamdaman ngayon ni Matmat, tinatawag na nephrotic syndrome, isang komplikasyon kapag nasira ang kidney o bato ng isang tao. So kasalukuyan si Matthew ay binibigyan natin ng steroids. No? So ano ba kasing ginagawa ng steroids sa katawan o sa mga taong may sakit na nephrotic syndrome? Tinutulungan kasi ng steroids ang na paimpisin o pababain ang inflamasyon na meron sila sa kanilang bato. Tumutulong din yung steroids para hindi mas lalong lumala o pinapatagal muna bago maging malala yung kondisyon ng pasyente. Pero ito ang matindi. Napag-alaman ng aming team na noong nakaraang taon pa pala naglabas ang Food and Drug Administration o FDA ng public health warning laban sa pagbili at pagkonsumo ng ASGG Beauty Collagen Chewable Dietary Supplement. Hindi raw kasi ito rehistrado at walang certificates of product registration na magdidetalye ng pinagdaanan nitong evaluation process para matiyak kung dekalidad ba at ligtas itong inumin bilang pampagandang vitamins.
Ayon sa doktor, may pag-asa pa namang gumaling ang kondisyon ni Matmat. Subalit, matinding gamutan ang kailangan at napakaraming lab test. Sa case kasi ni Matthew, no, panandalian lang siya o pansamantala dahil nga sa pangalan na acute kidney injury, no? Bali, yung mga, yung baseline natin na laboratory na nire-request talaga ay complete blood count, yung sa urinalysis, no? BUN, creatinine, tsaka BUN, o yun yung mga tinitignan natin para sa kidneys ni patient. Tapos, chest x-ray. So, titignan din natin yung mga septic workup, kumbaga saan alamin natin kung dahil ba sa infection, no? Kasi usually, inaantay natin yung resulta kasama ng mga presentasyon ni Matthew, saka tayo magdadagdag ng mga iba pang mga laboratory at ER level. Makakatulong po to sa pagpapagamot ng bata. Tuloy-tuloy na po to hanggang sa gumaling. Salamat po!